Pag sinabing mataba yung pagkain, masama agad, di ba? Pero baka ibang taba yung naiisip nyo. Inisip nyo siguro taba ng baboy, sinigang ng baboy, yun. Masama. O steak o beef na taba, mamantika. Yun ang iniiwasan natin. Yun ang bad fats na saturated fats. Pero maraming pagkain na 10 high-fat foods na healthy naman. Tingnan natin. Number 1, taba ng bangus. Diba? Gusto natin taba ng bangus, taba ng isda. May tinatawag na fatty fish. Diba? May mga isda na very oily fatty fish. Mataas yan sa good fats, omega-3 fatty acids. Imbis na baboy baka, magiging isda tayo. Maraming pag-aaral, itong omega-3 fatty acids, fish oil, nakakatulong sa blood pressure, konti, maganda sa tibok ng puso, nakakababa ng triglyceride, cholesterol konti, maganda sa utak, maganda sa diabetes, maganda sa puso. So, mayaman sa fats pero healthy. Maraming klaseng isda, pwedeng bangus, pwedeng tuna, pwedeng mackerel, pwedeng salmon, pwedeng sardinas. Mataas. Gaano karaming kinakain per week? Siguro kahit 3 times in a week. Actually, kahit 5 times in a week, okay lang. Isang serving. Yan. Mas maliliit na isda, mas okay. Mga less than 1 feet. Yung mas malaking isda kasi baka may mercury, pero pwede pa rin naman kainin. Ito, pinakamaganda, salmon. Kaya lang mahal siya. High protein ng salmon. 17 grams of protein. Sardinas, high protein din, 14.8 grams of protein, isang serving. May vitamin B12, vitamin D, at calcium. Ang maganda dito sa isda, dahil high protein siya, bukod sa maganda sa puso, pampalaki ng muscle. Kailangan natin for muscle, pag tumatanda, lumiliit yung muscle, nanghihina tayo, kailangan natin high protein foods. Tuna, ang taas sa protein, 42 grams. Kahit canned tuna, pwede na, dilata. Number 2, bukod sa isda, ito, fatty rin to. Kesong puti, white cheese. Ang kesong puti, pwedeng Carabao milk, cow's milk, goat's milk. Ang gatas, healthy siya, di ba? Actually, ang mga milk products, healthy, kompleto sa fats, carbohydrates, at protein. Yan, ang mataas siya sa protein, meron siyang healthy fats. May calcium para sa buto. Okay, kesong puti, may iron para sa buto rin at phosphorus. Yung ibang cheese, depende sa cheese oo. Actually, healthy dapat ang cheese. Pero meron lang ibang cheese na baka masyadong commercialized, na maraming asukal, na hindi na ganun ka dami yung nutritious products. Pero dapat ang keso kasi, maraming calcium dapat yan, galing din sa gatas yan. Maraming B12, phosphorus, selenium. High protein din siya. Para siyang gatas din. Dahil nga marami siyang calcium, bone, para sa buto, para sa muscle, may protein, para sa tiyan, at maganda rin sa puso. Number 3, avocado. Di ba pag kinain nyo avocado, very oily siya, di ba? Marami siyang fats, 80% fat siya. Pero iba yung taba niya. Ang taba niya, monounsaturated fat. Ang laman ng fat ng avocado, monounsaturated fat called oleic acid. Ang masamang fat, yung saturated fat. Yun ang taba ng baboy, baka, sa adobo, di ba? Yung sa mantika, di ba? Kaya tumitigas pa nga yung mantika kasi yun ang saturated fat. Yun ang masama. Ang unsaturated fat, monounsaturated, ito yung magandang klaseng fats. Okay? Anti-inflammatory, meron siyang lutein para sa mata, meron din siyang potassium para sa muscle. Ito, avocado. Napakaganda. Yan. Cholesterol, mababa, low sodium, high fiber para sa tiyan. Unsaturated fat, ang laman niya, maganda pa nga sa cholesterol, pabaliktad. Number 4, maraming fats din. Itlog, di ba? Yung egg yolk, maraming fats to di ba? Pero yung pag-aaral kasi sa egg yolk, paiba-iba. Dati sinasabi, ang egg yolk, ma-cholesterol, masama sa puso. Ngayon, parang hindi na ganun kalinaw ang mga studies. Pero syempre, to be safe, kung mataas cholesterol mo, talagang may bara na yung puso,
baka mas konti na lang. More egg white na lang kakainin nyo. Like to si Doc Lisa, egg white lang kinakain. Usually, hindi niya kinakain yung egg yolk. Pero kung wala na kayong sakit, hindi naman ganun kataas ang cholesterol, pwede sa akin ng 1 egg in a day. Diba? Kung 1 egg in a day, 2 itlog kayo ngayon, tomorrow, hindi mo nakakain na itlog, the next day, 2 itlog ulit, pwede siya. So, yung egg yolk, nandun yung cholesterol, nandun yung fats. Okay? Meron din siyang choline. Yung choline para sa utak, itlog para sa utak din. Maraming protina. Super ganda ng protein ng egg white. Kaya yung mga doktor, pag yung mga pasyenteng payat na payat, may liver problem, bagsak ang protein sa katawan, mahina muscle, puro egg white ang pinapakain. Ang itlog, nakakabusog for weight loss, high protein, napakaganda. Gusto nyo hard-boiled egg, mas maganda. Okay, whole egg. Number 5, dark chocolate. Yan ang gusto natin. Fatty to. High fats din to. Diba? Ang dark chocolate, hindi ko sinabi milk chocolate, hindi ko sinabi white chocolate. Gusto natin dark chocolate na may 70% cocoa. Ang minsan kinakain ko yung mga 80% cocoa. Ang problem lang ditong 70-80% cocoa, hindi nyo na magugustuhan ng lasa. Kasi mapait na siya. I'm sure yung mga bata hindi na ito kakainin. Pero yun ang healthy. Mas mapait, maraming cocoa, 70-80%. Yan ang maraming antioxidant, iron, magnesium, resveratrol. Yan ang maganda sa puso, maganda sa diabetes. Oo. Maganda sa diabetes, maganda sa puso ang dark chocolate. Pero dapat ang kakainin nyo lang sa isang linggo, 45 grams. Yun ang nakita kong pag-aaral. 45 grams, meron tayong isang bar dyan ng dark chocolate, kalahati lang nun. Isang buong bar, kalahati nun is, so kalahati nung kakainin mo 1 week. So isang araw, 10 grams ka lang or less. So ganyan lang makakain mo every day. O, konting-konti. Sasabihin mo, Doc, ang konti. Ganun lang ang recommended intake para hindi tumaas ang blood sugar. Ngayon, kung yung isang bar, uubusin mo ng isang araw, 2 araw, mataas sa calories. Baka tumaas din ng sugar mo. So, pwede to pero maliit lang every day. Mani, high fats din ng mani. Ano ang mga fats ng mani? Unsaturated fat din to. Ano? Healthy fats, protein, fiber, vitamins and minerals. Napakaganda ng mani. Kasoy, nilagang mani. Ito, wala siyang asin. No? Good for obesity, heart disease, type 2 diabetes. Ano lang sikreto sa pagkain ng mani? Tulad ng pagkain ng chocolate, konti lang. 30 grams, ganun lang. Isang dakot lang, every day pwede. Merienda, wag lang masyado marami. Number 7, tokwa tofu. Tokwa tofu, veggie meat, imbis na baboy baka. Fatty to, meron siyang monounsaturated fat, polyunsaturated fat. Sabi mo, Doc, niloko mo naman kami. Gusto namin taba ng bulalo. Diba? Binigay mo sa amin itong avocado, taba ng bangus, tokwa tofu. Actually, fatty naman siya eh. Actually, fatty siya. Hindi lang yung taba na iniisip nyong masama. Diba? Tofu, tokwa, veggie meat. Yung veggie meat na kinakain mga vegetarian, maganda. High protein, high calcium. Maganda sa muscle, maganda sa buto. Maganda sa puso, wala pang bad fats na saturated fat. Number 8, actually halos ito na yung last 10. Number 8 is olive oil. Okay? Pag extra virgin, mas maganda olive oil. Olive oil, ito fatty talaga siya. Ang laman niya, oleic acid. Fatty acid yan, anti-inflammatory properties. Ito lang yung oil na maraming pag-aaral sa Mediterranean diet. Ito ginagamit. Maraming pag-aaral yan, medical studies na maganda sa puso, maganda sa diabetes, pampapayat. Marami siyang benefit. Monounsaturated fat, may vitamin E, vitamin K, antioxidant. Napaka-healthy. May olive oil na pangluto, pero mahal na mahal. May olive oil pang salad, pero mahal. Yun lang ang problem natin. Kaya ang suggestion ko na lang para sa kababayan natin dahil mahal to, okay na yung oil ninyo kung ano man yung vegetable oil nyo, kung ano man yung coconut oil nyo, pwede na yon. Pero pag yung ibang oil, konti lang. Kung magpiprito, wag naman lubog sa mantika. So, konti lang ang
ang gamitin yung oil. Kung gusto nyo marami-raming oil, olive oil ang po pwede. Okay? Yung mga ibang oil, hindi naman iniinom talaga dapat, di ba? So, hinay-hinay kasi ito talaga yung monounsaturated fat. Yung iba kasi mataas sa saturated fat. Okay? Maraming benefits ang olive oil. Olives din. Olive oil and olives. Halos pareho din yan. Pero mahal nga olives. Pero yun din. Mediterranean diet, monounsaturated fat, maganda para sa diabetes. Yogurt, pwede rin. Actually, yogurt, fatty rin siya eh. May low-fat yogurt, may regular fat yogurt. So, kahit regular fat yogurt siya, marami naman siyang probiotics eh. Ang healthy siya dahil sa probiotics, good bacteria, maganda sa tiyan. Actually, ito po, 10 high-fat foods na healthy para sa'yo. Meron pang iba na wala naman tayo sa Pilipinas, mga flaxseed, mga chia seeds, hindi naman natin nabibili eh. Pwede na tayo dito. Okay? So, sana po nakatulong tong tips natin. Mga pagkaing mayayaman sa taba, pero healthy naman. God bless po.